Hello, good day everyone. It's me again, Ma'am Romela Official. Okay, into this vlog, sasagutin ko yung isa sa katanungan ng ating isa sa mga commentators natin dito. No? Ang tanong po niya ay, pwede po ba daw na pa-dos-dos lang or ang ibig niya pong sabihin na tag 2 piso lang ang tutubuin. Kahit daw nag-uumpisa ka pa lang at maliit lang daw ang puhunan mo, okay? Yan ang kanyang katanungan. Bago po tayo mag-umpisa, sa hindi pa subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo pag may bago po akong upload. Shout out nga pala kay Ma'am Jane Balunos. Thank you Ma'am Jane sa palaging pagtangkilik sa aking munting channel at sa aking kaibigan dyan na si Daddy Goods Do Vlog. More power sa inyong mga channel. Balik tayo doon sa topic natin, no? Sa nagtanong kung pwede daw ba na pa dos-dos lang or 2 piso lang daw ang ating itutubo doon sa ating mga paninda. So, para sa akin, pwede. Kasi katulad yan, pag ganyang items, halimbawa, ganitong items, yung mga ganyang items, yan, ang ganyang items, no, puhunan yan, nasa 20 plus lang naman, or nasa 20 lang naman ang puhunan yan. So, kapag tumubo ka dyan ng dos, sa mga dilata, hindi ka na lugi. Kasi, yung sa 2 pesos na tinubo mo dyan, nagpatong ka na niyan ng 20%. At goods yan. Kasi, ganyan lang naman dapat ang tamang porsyento na dapat nating ipatong sa mga paninda natin. At huwag na dapat tumaas pa dyan. Maliban lang siguro kapag malalaking items na talaga yung ating papatungan ng tubo, no? So, pag dilata lang, kasi yung ating comment or yung nagtanong dito, doon siya nag-comment doon sa video ko na tungkol din sa mga dilata na i-content ko nung nakaraan. So, doon din siya nag-comment. Kaya, yun ang aking nasabi ko, yung patong ko doon, nasa dos-dos lang. Pero, yun naman is, hindi naman lahat napapatungan mo ng dos-dos lang dyan. Meron naman malalaking items, no, na kailangan mo ding patungan ng 20% din. Halimbawa, pag yung bili mo 40 yung puhunan. So halimbawa katulad niyan, no? 40 yung puhunan. Ayun. Ayan, 40 yung puhunan, 40 plus yung puhunan. So pag 40 plus yung puhunan, nagpatong ka diyan ng 20%, no? So pag nagpatong ka ng 20% diyan, 40 yung kanyang puhunan, so ibig sabihin magpapatong ka ng 4 pesos. Ganon. So, sample ko lang naman sana yon yung dos-dos. Kasi, ganito kasi yon. Katulad sa mga inchik. Alam nyo naman yung mga inchik, no? Kahit sentimos lang, cents lang yung pinapatong nila, ay go pa rin sila. Bakit? Kasi nga ganito yon. Aanhin mo nga naman ang mahal mong patong or mataas mong patong kung mahina naman yung bintahan or konti yung bumibili sa'yo dahil sa mahal kang magpatong or malalaki yung tubo mo. So, konti yung bumibili sa'yo dahil mahal yung paninda mo. Sa dito na kahit dos-dos lang yung patong niya, pero marami ang bumibili sa kanya dahil nga mura siyang magbenta. So, mahahabol ka pa rin. Kasi nga, sa nasabi ko nung nakaraan, di ba? Kaya maraming nag-comment doon sa dos-dos na sasabi ko. Kasi hindi nila ako ma-gets. Hindi nila ma-gets o hindi sila relate yata sa sinasabi ko. Ang sinasabi ko nun is, kahit, halimbawa, 12 yung pinatong mo, sa kanya 3. So, ang lakad ng 3 mo ay ganito. 2. Tapos maya-maya na naman may dumating customer. Pero ibig ko sabihin, mahina yung patak ng 3 mong pinatong dahil kunti yung bumibili sa'yo. Dahil mahal nga. No? Dito naman, dahil 2 lang yung pinatong niya, mabilis yung patak ng kanyang dos-dos.
Yun lang naman ay example. Example lang naman sana yon. Kaso marami yung nag-react doon sa video ko na yon. No, example lang naman sana yon. Na pag maliit yung tubo mo, or hindi ka mahal magbenta, marami talagang bibili sa'yo at marami kang suki. Kaysa naman dito sa mahal kang magbenta, mahina yung binta mo at pwede ka pang mawala ng suki. Ganun yung aking example nun. Kaya lang hindi na gets ng ating ibang kaibigan. Tayo kasing mga nagnenegosyo, wag naman po tayong magpresyo ng sobrang mahal or magtubo ng sobrang laki. No, kasi kaya humihina yung ating or humihina yung bumibili or kukonti lang yung bumibili sa atin dahil din sa ganon yung mataas yung presyo mo. Kasi alam nyo naman, sa nasabi ko nga noon is hindi lang tayo yung nagninegosyo. Ang dami nating kakompetensya. At alam nyo naman na sa hirap ng buhay ngayon, yung ating mga customer ay nagiging practical o nagiging wais sila dahil sa hirap din ng buhay ngayon. Kaya kahit piso lang yung taas mo dun sa katabi mong tindahan, ay hindi pa rin sila bibili sa'yo. Doon pa rin sila sa makakatipid sila kahit piso. Alam nyo ba na sa mga wholesaler talaga na mga tindahan ay hindi 20% yung pinapatong nila sa mga ganyang produkto? Pumapatong lang sila guys ng nasa 3%. O imagine, yung halimbawa yung puhunan ng ganyang produkto 20.50, halimbawa 20.50, ginagawa lang nila 21. So magkano lang pinatong nila? 50 cents. Ganon yung iba guys magpresyo, parang hindi mo sila kayang habulin yung kanilang presyohan. Pero kaya nga wag tayo masyadong mataas, kasi pag halimbawa yung mga customer na nasa paligid mo lang na kahit halimbawa nagtubo ka ng piso, dyan na sila bibili sa'yo kasi hindi naman ganun kataas yung tubo mo, kaya ilalakad pa nila doon kung malayo pa yon. Kahit nga 50 cents lang yung tinubo niya, kung malayo pa siya, dyan na lang niyang bibili sa'yo, basta hindi magkalayo yung presyohan yung dalawa. Pero kahit na malayo yon at yung mga katabi mo dyang mga customer, no, mga customer na nasa paligid mo, namamahalan sa iyo dahil mataas yung tubo mo, kahit gaano yun kalayo ng tindahan na yon na mura siya magbigay, doon pa rin sila pupunta. Kaya mag-ingat po tayo magbigay ng presyo, or ayusin natin maglagay ng presyo sa atin mga paninda, dahil kunting taas mo lang sa iba, nababawasan agad yung mga customer mo or mga suki mo, at pwede pa nilang ipagkalat na mahal ang tindahan mo. Tips ko lang po sa inyo, no, pwede naman kayo taas ng tubo doon sa mga paninda nyo na hindi ganon ka fast moving, no? So doon kayo magtaas ng ng tubo. Pero sa mga produkto na palaging binibili or fast moving na mga produkto, talagang ingat kayo sa pagbigay ng presyo. Kasi parang nasa budget na yan ng mga customer. Halimbawa, nagpautos sila sa anak nila, no? Nagpadala sa anak niya ng 22 pesos para ibili sana ng ganyang produkto. Tapos 23 yung bigay mo, no? So babalik yan. Babalik yung anak niya sa kanyang magulang, no? Kulang yung pera na pinadala, at doon na sasabihin na ng kanyang magulang na sa nagutos sa kanya na ang mahal pala ng tindahan na yan, doon sa kay ganito, ganire, doon sa kabila mas mura.
22 lang. Bakit sa kanya mas mahal ko? Ibig sabihin, mahal pala yung bintahan ng tindahan na yan. So, doon pa lang, bawas ka na ng customer. Tapos, pwede niya pang ipagsabi yun sa iba. Nga pala, sa mga kaibigan ko dyan na laging tumatangkilik sa aking mga video, thank you so much po sa inyo palaging pagsuporta po sa ating video. At sana, sa hindi pa subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo pag may bago po akong mga upload.